Okay, KGX, kamusta tayong lahat? At pakita ko lang sa iyo, yes, nag-buy tayo dito sa area na to. Pero itong ginawa nating graph, kung mapapansin nyo, breakout, no? So, nung na-break niya, itong area na to, may ginawa kasi tayong isa na horizontal, na nakikita nyo to everyday, di ba? Na gumawa tayo dito. Napakagandang resistance, support nitong area na to. Kasi, kung titingnan nyo, no, rejected siya parehas, okay? Rejected siya parehas na kung saan saktong-sakto dun sa ginuhitan natin. So, ang nakikita ko dito na galaw nito, once ma-break niya yan, possible pumunta dito sa area na to. Kung hindi man pumunta sa area na yan, syempre maghahanap ulit tayo ng panibagong resistance. Maaring dito lang sa gitna, no? Maaring dito sa gitna or maaring dito, no? Pwedeng dito sa area na to dahil may nakikita tayo na possible na pwedeng maging resistance, 'di ba? So kung lilipad to dito sa area na to, kailangan niya munang basagin to. Bakit? For the 4 hours time frame, 4 hours lang to makikita natin na 1, 2, 3, 4, 5, may 5 rejection, 'di ba? So habang nag-video tayo, doon tayo nakakita. So ngayon, yan yung isa sa imo-monitor muna natin. Possible pumunta yan diyan, possible pumunta yan diyan. So dito naman sa ilalim, kung titingnan naman natin dito, wala pa naman ako nakikita dito na eto, yes, may nakikita tayo na support, pero still eto pa rin yung gusto kong support. Itong ilalim na to dahil napaka-strong support nito dahil dito, no, from the drop no nakaraan and then hindi nakuha, and then dito naman sa area na to nag-drop ulit pero still rejected pa din. So good support sa akin yung area na yan. Na kapag ito dinaanan ulit ng pangatlong beses, magta-try ako mag-short position. Okay? So dahil ilang beses nang na-reject. Okay? So ngayon, ano yung next move natin dito? Siyempre, pag bumagsak yan ng 60, dyan, magdadagdag na tayo ng margin. Yung 250 natin, pwede na maging 750, pwede na maging 1,000 per day. Parang ganyan yan, no? So, pag bumaba ulit, no, sa dulo, no, ganun ulit, mas lalaki na yung nilalapag ko kay BTC. So, yun na yun. Parang DCA na yun. So far, sa ngayon is good naman. Maganda-ganda pa naman yung ating pagbabay, no? Tulad ng sinabi ko, syempre, ano na ba ngayon? February 20, no? Parang ang budget ko na lang sa pagbabay, I think, hindi, sakto. Sakto pa yung hanggang 28. So, meron pa tayong budget dyan. And then, syempre, may budget tayo for March din, no? Para at least kahit pa paano, hindi ubos agad, no? Kasi ganoon naman talaga eh. Kung meron kang, kunyari ako, for example, kung meron akong 100k na ilalapag dyan, hati-hatiin ko yun. So, hindi pwedeng 100k agad lalapag ko tapos hihintahin mo na kagad. Hindi ganun. Okay, tapos punta naman tayo dito sa ating trade for BitGet, no? So far nag-iipon tayo ng BTC. So XRP si ano pala si ADA nilipat ko na dito kay Bitonix, no? Kaya ang assets ko na makikita dito, so nag-transfer ako eh. Ang asset na makikita nyo dito sa aking ETH na lang. Okay? So ETH ang meron tayo diyan. So far, kung mapapansin nyo, nandito na siya kay nandito na muna siya. Nilagay ko na siya kay Bitonix, no? And kay WorldPi, mga kapatid, dahil 1,000 pesos lang 'yun. 'Di ba lumipad si WorldPi ng 20%? So, nag-take profit muna tayo kay WorldPi, ay kay World Liberty, no? World Finance Liberty, no? Yung kay WFLI. Okay? So, pero Ethereum, ADA and BTC wala. Ano yan? Diretso yan. Diretso hanggang impyerno, langit yan. Okay. So far dito, nag-trade tayo for Enzo. Enzo kasi, kaya tayo nag-trade kay Enzo kasi si Enzo ay nasa 70% gain, no, sa gainers trade. Kaya entry tayo dito. So far hindi ako nag-entry dito, kaya makikita nyo ito yung entry natin. Ayan, yan. Mas mababa dito sa sinet natin. Hindi ako nag-entry niya kasi tinignan ko muna yung recovery. So ngayon, nag-entry tayo dito. Ngayon, so far, negative 0.1. Negative 1%. Sabihin natin negative 1% na tayo. So far, ito yung trade natin. Okay? So, ganyan lang ang ginagawa ko everyday. So, naghahanap lang ako sa gainers trade strategy kung paano ako papasok at paano ako mag-exit. So, syempre meron tayong ginawa kung paano yung strategy na yun. Napaliwanag ko naman na yun. Pero, kung gusto mo na turo ko sa iyo yung strategy natin, no? Make sure na
gamit mo yung link natin sa B2Nix or BitGet and PM ako sa Telegram. Tapos every night ako nagbabasa eh. Doon ko mababasa yon at doon kita re-replyan. Okay? Kung paano yung ginagawa ko sa Gainers Trade. So far, mababa pa naman to kasi ang cut loss ko naman is nasa 20 to 30% eh. So, kung sakali, kung bumagsak yan dito sa area na to, I think, ako naman, nakikita ko naman lahat naman ng nasa Gainers nagkakaroon talaga ng drop. Okay? Sa ngayon, hintayin lang muna natin yan. Okay? Baba lang naman yan. Okay? So, next, for it, breaking news, BlackRock sold another 164 million worth of Bitcoin. Okay? Kakapasok lang nito. I think ngayon lang to kasi kanina hindi ko to nakita, no? So, grabe naman. Araw-araw nang nagbebenta si BlackRock, mga kapatid, and Ethereum already still, no, malaki yung sinold ni BlackRock, no? 96 million worth ng Ethereum, no, ibinenta ni BlackRock. Ganun din sila Grayscale, Fidelity, and Bitwise, no? Sa grabe naman 'yan, sir. Ano 'yun? Talaga, nung nakaraan pa to Parang nakaraan pa to. Nakaraan pa tong post na to Parang 1 week time frame siguro siya. So nag-buy siya Nag-buy daw si Crypto. So ibig sabihin baka bumili ng Bitcoin, no? Hindi future. Ito future, no? So saan siya nag-future? 64. Pero nag-buy. Hindi. Dito yan. Sa 64. Okay? So, naka-long position na sila. So, yun na yun. So, kung nag-long position na sila, profit na sila kasi 67 na to Pero I think, yung nakaraan pa yan, yung nakaraan post nila yan. Okay? 67 na Okay? So, another, no? Kung titingnan natin, dami nilang TA, So far, ngayon hanggang dito lang daw yan. Tapos lilipad na, magpaparabolic na, no? So, hindi daw magiging hindi daw magkakaroon ng 30K. Yun ang sabi nila, no? So, tingnan natin kung hindi talaga magkakaroon ng 30K, mga kapatid. Okay? So, sana nga. Kasi ako, kahit pa paano, may barya-barya na tayo, di ba? Pero ako naman kasi gusto ko, kahit pa paano, bumaba pa para at least mas maganda yung entry point natin. Okay? So, affected din, syempre, di ba, ang Bitcoin ngayon sa nangyayaring kaguluhan sa Iran at syempre si President Trump is hindi natin alam kung ano yung takbo ng utak ni Mr. President kasi once na magkaroon ng gera between Iran at umano si President Trump, panigurado I think market will crash, no? So for me, opportunity yon kasi nasa phase 1 pa lang ako ng buying. So siguro yon baka magiging phase 2 na ako ng buying nun. Okay? So and then, syempre wala na tayong ibang wala nang ibang news, no? Pero ready lang kayo kasi ako, para sa akin kasi, spot, isa sa pinaka kalmado yan, no? Kumbaga para ka lang, kumbaga sabi nga natin pero syempre, sabi nga natin, crypto is high risk, no? Syempre, hindi to biro, no? Sabi nga natin, kung magbabangko ka, so maglagay ka ng pera mo sa bangko, kung 100,000 yan, 100,000 pa rin yan sa loob ng ng 5 taon. So, 5 taon, di ba? Kung 5 taon mong iipunin. Inflation, syempre, tumataas din ang bilihin. So, bumababa presyo ng pera. Ngayon, dito sa cryptocurrency, yung 100,000 mo, pwedeng umangat or pwedeng maubos agad. Okay? So, sa bangko, naka-stay lang yan. So, as is pa rin yan na 100K. Pero sa crypto, once na pumasok ka, yung 100,000 mo, pwedeng maubos. Okay? Pwedeng maubos or pwedeng maging triple times, pwedeng maging triple, pwedeng maging quadruple or times 5 times 6, no? Sa loob ng 5 taon or 4 na taon, no? Pero mamimili ka doon. Kaya mo bang mawala yung perang i-invest mo, di ba? Kung kaya mong mawala at alam mo naman na barya-barya lang ini-invest mo, di ba? Why not? Ba't di mo subukan, di ba? So, not financial advice, pero syempre, subukan mo mag-explore. Okay? So, yun lang AGX at saludo sa inyong lahat.